Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin na nga pong ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 39 at 40 sa manhwa series ng Ranker's Return, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Matapos ang naging pakikipaglaban nitong grupo ng binata sa Frozen Canyon, ay napagpasya na nga nitong si Cancun na muling bumalik sa kanyang tribo sa Black Forest. Nagpasalamat nga siya sa nagawa nitong si Yunwoo, gayon din sa muling pagkikita nila nitong kanyang kaibigang si Tangi. Nakapamasaya nga sa pagpapasya ng kanyang kaibigan. Habang muling tinatawag na isang hangal etong kanyang bossing at kapatuluyan nilang pinagmasdan mula sa di kalayuan ang pagsisimula ng paglalakbay nitong si Cancun. Samantalang kapwa nga doon ay napuna nitong ating pangunahing tauhan na bahagyang may di pagkakaunawaan itong ilan sa mga miyembro ng Pioneers Guild hinggil sa mga item na kanilang nakuha. Ayon pa nga kay Art na dahil nga daw ito sa isang rare item na nagagawang bawasan ang cooldown ng skill na may kaugnayan sa Mahika. At talagang ang dalawa nga sa mga kasama nila ay sadyang ayaw magparaya kung sino ang dapat na magmay-ari sa naturang item. Hanggang sa tuluyang hindi na nga nakatiis pa etong isa nilang kasamahan at kapwa silang dalawa ay binigyan ng isang malakas na kutos sa kanilang mga ulo at binigyang diin na nakakahiya nga daw sila sapagkat pinagmamasdan sila nitong si Alibos mula sa di kalayuan. Muli na lamang humingi etong si Art ng pasensya sa inasal ng kanyang mga kasamahan na kasalukuyang binubuhat na nga nitong iba nilang mga miyembro. Mas minabuti nga niyang ipakita ang mga naturang item na pinag-aagawan ng dalawa at ninais na ipagkaloob na lamang ito sa ating pangunahing tauhan. Dahil literal na siya naman ang pumaslang sa leech at ng aniya ay wala nang anumang pagtatalunan etong kanilang iba pang mga miyembro. Ngunit kasunod nga noon ay pasimple niyang natanong etong si Yunwoo kung maaaring ibenta na lamang niya ang singsing sa kanya ng nagkakahalagang 20,000 ginto o katumbas ng 20,000 dolyar na agara namang sinang-ayunan nitong ating pangunahing tauhan. Masayang-masaya nga siya sapagkat sadyang naiibang araw ang Pioneers Guild pagdating sa paglalatag ng salapi. Maya-maya pa ay may tumawag nga sa kanyang atensyon na buong akala niya ay etong si Art na nais bawiin ang kanyang pera. Ngunit ito pala ay si Ket na magalang at diretsang nag-alok sa kaniya na maging kasapi ng kanilang guild sapagkat kaniya nga daw natitiyak na mas marami pang kapanapanabik na ekspedisyon ang maaari nilang maisagawa ng magkakasama. Doon napaisip nga etong si Yunwoo sa payag na narinig, subalit hindi naman ninais itong si Ket na ma-pressure etong binata at isinaad na lamang na pag-isipan nga daw sana nitong si Alibos ang kanyang naging alok at nauunawaan niyang may malalim itong rason kung bakit wala pa siyang kinabibilangang guild. Napahanga naman etong si Yunwoo sa katangian at pangunawa mayroon etong si Ket at nasambit pa nga na ang mga miyembro ng Pioneers Guild ay sadyang mahal nga daw ang larong arena. Habang etong si Art ang siya namang pinagdidiskitahan nitong kanyang mga kasamahan dahil sa tusong pagbili ng singsing kay Yunwoo. Matapos noon ay inilipat nga ang eksena sa apartment na tinitirhan nitong ating pangunahing tauhan. Natanong nga siya ni Yang Chan kung ano na sa kasalukuyan ang kaniyang ranggo sa Colosseum na sinagot naman niyang level 93 at nasa bronze category na talagang ikinabigla nitong kanyang kaibigan sapagkat napakabilis nga daw ang pagtaas ng ranggo nito, gayon din ay hindi pa maski minsan natatalo na muli namang mayabang na sinagot nitong binata na dahil siya nga daw si Kang Yunwoo. Natanong muli siya nitong si Yang Chan kung may plano nga daw ba siyang lumahok sa tinatawag na Battle Royale bago pa marating ang level 100 na bagya niyang pinag-iisipan. Ayon nga sa kwento, ng tinatawag na Battle Royale ay isang game mode na tanging bukas lamang para sa mga manlalarong kasalukuyang nasa mas mababa pa sa level 100. Gayun din, eto nga daw, ang pinaka-naaakmang pagkakataon upang makakuha ng atensyon mula sa mga pro gamer teams at naglalakihang guild kung siya ay suswertihin. Alam nga iyon ng binata. Pati na rin ang pagkakahati nito sa 3 gawain. Ang una ay PvP, Magic Test at Achievement Evaluation. Nagka-ideya nga siya na ito ay isang mainam na pagkakataon upang kanyang maipromote ang kanyang ilulunsad na programang King of the Mask Combat. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang Battle Royale Dome at etong binata ay masyang binabati ang kanyang mga taga-subaybay sa kanyang isinasagawang livestream. Lalo na't makikilahok siya sa tinatawag na Battle Royale. Gayon din, ay pasimpleng isinasaad ang pasilip ng impormasyon sa King of the Mask Combat na talagang pumukaw sa atensyon ng kanyang mga manonood. Nagsimula na nga siyang maghanap ng gagamiting mga sandata at planong magbigay ng partida sa kanyang mga makakalaban sa pamamagitan ng paggamit ng isang lumang punyal. Sa aksyon ngang ito ay agara naman na trash talk siya ng ilan niyang mga taga-subaybay
na bagyang nagpainit sa kanyang ulo. Kaya't noong nagsimula na nga ang PVP event at kahit pa isa niyang tagahanga itong kanyang makakaharap na planong humingi ng autograph, ay hindi na niya ito pinagbigyan pa ng anumang pagkakataon at mula sa mabilis niyang pag-atake ay agara na itong bumagsak sa lapag. Ganoon nga rin ang mga nangyari sa mga sumunod na laban na talagang ikinabigla ng mga nakakatapat niyang manlalaro at napakadaling nanalo ng 10 sunod sa naturang PVP. Nadidismaya nga siya sa kanyang sarili sapagkat madaling nga daw siyang naudyukan dahil sa inis at muli na lamang hinangad na ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng Battle Royale. Sumunod nga dito ang tinatawag na Magic Test at etong NPC na nagngangalang Once ang namamahala para sa naturang gawain. Mariing nagbanta pa nga ito na lubang naiiba ang bahagi ng naturang pagsusulit kumpara sa nauna. Ipinaliwanag nga niya ang dalawang uri ng pagsusulit na isasagawa ng binata, habang eto naman ay walang interes na makinig sa lahat ng kanyang mga pinagsasasabi. Agad na nga lamang siyang lumika ng napakalaking fireball na labis na ikinabigla nitong si Once, kaya't agad na ninais na lamang nitong isagawa na ang ikalawang bahagi ng pagsusulit at nagbigay dito sa binata ng 5 maliliit na bolang marmol. Kaniya nga daw ibuhos sa mga ito ang lahat ng kanyang tinataglay na mahika at sikaping baguhin ang kulay maski isa sa mga ito, kasabay ng mayabang nitong pagsasaad na hindi ito magiging madali. Subalit ang kaniyang kayabangan ay agad na nawalan din ng saysay nung kanyang masilayang ang bawat isa sa mga ito ay nagtataglay na ng iba't ibang klase ng kulay, habang gumagawa ng walang ganang pagmumuka etong ating pangunahing tauhan. Napagpasya na nga niyang agad na tahakin ang huling bahagi ng Battle Royale upang do'y alamin ang kanyang achievement evaluation sa pamamagitan ng paglapat ng kanyang mga palad sa isang stone slab. Masaya nga siyang isinagawa ito at tiniisip ang posibleng kakaibang bagay na maaaring mangyari. Gayon din ang maaari niyang mai-content sa susunod na videong kanyang i-upload. Nagsimula na nga ang countdown para sa pagtukoy ng kanyang achievement evaluation at etong babaeng nakatoka para sa naturang gawain ay bagyang napasilip sa resulta at sadyang nanlaki ang mga mata buwat sa kanyang nasilayan. Sapagkat ayon nga sa system ay mayroong 4 na kategorya ang abilidad at items sa arena. At eto nga ay ang common, uncommon, rare at unique. Ngunit ayon pa nga din sa kwento na may isa pang grado ang kasalukuyang hindi pa nadidiskubre ng mga manlalaro. Nanlaki nga ang mga mata nitong si Yunwo kasabay ng nakakasilaw na liwanag. Dahil ayon nga sa kanyang achievement evaluation, ang kanyang grado ay isang epic na unang beses pa lamang nangyari sa buong kasaysayan nitong laro, na kapwa nagresulta ng pagdagsa ng donasyon ng sandamakmak na gold coins mula sa kanyang mga taga-subaybay kasama ang kanilang mga papuri sa kanyang nakamit mga master. Literal na hindi makapaniwala etong si Yunwo sa pahayag ng system na kanyang nasisilayan habang patuloy ang pagdagsa ng napakarami pang gold coins at papuri mula sa kanyang mga tagahanga. Binati nga siya nitong babaeng naroroon at masiyang inilahad na siya ang kauna-unahang nakakuha ng ganong klase ng titulo. Buwat nga ito sa napakaraming achievement na kanyang nagawa. Kabilang na dito ang unang masilayan etong emperador at maging disipulo nitong si Lebron. Hindi nga niya alam kung papaano magpapasalamat sa mga papuring kanyang natatanggap na sadyang mababakas sa kakatuwang ekspresyon ng kanyang pagmumuka. Lumipas pa nga ang ilang sandali at tuluyan na ngang inilabas ang ranking sa naganap na Battle Royale at kasabay na ipinakita sa screen ang pagmumuka ni Alibos bilang rank 1. Gayon din ang overall rating na epic na talagang lubos na ikinabigla ng lahat ng mga manlalarong naroroon na masilayan, habang patuloy pa rin siyang nahihiya at nalulunod sa mga papuring kaniyang natatanggap. Sa mga sumunod nga na araw ay ating masisilayan etong binata na muling nagpatuloy sa kanyang pagle-level up, gayon din inilalahad ang tungkol sa segment na King of the Mask Combat. Ayon pa nga sa kanya na makikilahok dito ang mga bigating manlalaro mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Itatago nga daw ng mga ito ang kanilang tunay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga maskara, gayon din ng mga kakaibang costume upang hindi kaagad mabasa ng kanilang makakalaban ang aksyon at pamamaraan na dapat nilang isagawa at tanging aasa lamang sa kanilang personal na abilidad at inihandang taktika. Sa kabuuan nga daw ang bawat episode ay magkakaroon ng 8 kalahok at ang programa ay ilalabas tuwing araw ng Biyernes. Dagdag pa nga niyang pinag-iisipan pa nila ang magiging premyo sa naturang programa, ngunit nais nga daw niya sanang iswestyon na ito ay ang kanyang autograph at may kasama pang special video na pinagtawanan naman nitong kanyang mga taga-subaybay na bagyang hindi niya nagustuhan. Sapagkat aniya ay isa na nga raw siyang maituturing na sikat na personalidad.
Nagpatuloy na nga silang dalawa ni Tangi sa paglalakbay na labis na ikinatuwa ng kanyang alaga sapagkat ganito ang lugar na pinakanais niyang tahakin. Minabuti nga niyang tingnan ang ilang quest na kanyang naitabi at do'y nakita ang mensahe na may kaugnayan sa paghahanap ng Red Avil Clan at ito nga ay ang kanyang napiling isagawa. Alam nga nitong binata na mahirap tahakin ang Rag Mountain kung kaya't nais nga daw muna niyang abutin ang level 120 bago ito puntahan. Habang abala naman etong si Tangi sa pangungulekta ng mga kabuti at prutas na nasa paligid. Ngunit sadyang minsan nga ay mapaglaro ang tadhana sapagkat sa mga sandaling iyon ay kapwa naroroon din sa naturang kagubatan etong manlalarong inchik na si Shanhu na kinakausap ang kanyang sekretarya na nagngangalang rin. Gayon din na pagpasyahan na ang parte ng malawak na kagubatan ay kanilang gagawing pagmamay-ari dahil isa itong ideal na hunting ground para sa mga manlalaro. Do'y nagpaalam nga siya sa kanyang subordinate na pansamantala munang aalis ng 3 oras upang asikasuhin ang ilang mahahalagang bagay. Kung kahit magsama na nga lamang daw muna itong kanyang sekretarya ng ilang mga manlalarong kabilang sa kanilang guild. Natutuwa nga etong si Rin sa klase ng pagtrato na ibinibigay sa kaniya nitong kanilang president at agad na sinunod ang kanyang naging habilin. Subalit sa mga oras nga ding iyon ay lumitaw naman etong sina Yunwa at Tangi na talagang ikinabiglang masilayan nitong nasabing babae. Nagkatinginan nga silang dalawa habang mas minabuti namang ilahad nitong binata na wala siyang planong gumawa ng anumang hindi maganda laban sa kaniya at agarang ninais na lumayo sa kanilang maituturing na training ground. Ngunit sa mga oras nga ding iyon ay tuluyang nakilala na siya nitong si Rin na sinisisi nga etong ating pangunahing tauhan sapagkat siyang nga raw ang pinakarason kung bakit lubhang pagod ang isipan nitong kanilang president sa mga nagdaang araw at sa mga sandalingang iyon ay nagsimulang mabuo sa isipan nitong babae ang isang hindi magandang adikain laban dito kay Yunwo. Literal nga silang magpartner ay masisilayang tila ba dumanas ng mahirap na landas sa kanilang paglalakbay. At eto ngang binata ay naguguluhan kung bakit ang lahat ng mga halimaw at mga manlalarong naroroon sa kasalukuyan ay lubang agresibo na siyang pinakarason kung bakit ganoon nga ang kanilang kalagayan. Nagrereklamo na nga sa kaniya etong si Tangi sapagkat hindi ganito ang inaasahan niyang kanilang daranasin sa loob ng kagubatan. Hanggang sa maya-maya ay nakadama nga etong si Yunwo ng presensyang nakakubli mula sa likuran niyang bahagi at seryosong natanong kung bakit patuloy ang mga ito ay sinusundan siya. Eto nga ay sinarin na masayang inilahad na dahil nga daw nais lamang niyang subukan ang abilidad ng binata sa isang laban. Na-question naman siya nitong si Yunwo buwat nang hindi naman siya di umano nang himasok sa kanilang teritoryo na muling sinagot nitong si Rin na hindi iyon ang pinakarason. Aniya ay dahil nga daw siya si Alibos na siyang nagbibigay ng sakit ng ulo nitong taong kanyang lubos na inirerespeto. Napaisip naman etong si Yunwo, buwat nang wala siyang ibang guild na naiisip na mayroong galit para sa kanya at ninais na malaman kung saan sila nabibilang. Ngunit ayon naman dito sa babae na hindi na iyon mahalaga pa at ninais na lamang simulan ang pakikipaglaban. Subalit laking gulat nga niya noong nagpa siya itong binata na tumakas na lamang papalayo sa kanila dahil masasayang lamang di umano ang kanyang oras na nagbunsod lamang upang mas lalong uminit ang tambutso nitong grupo ng babae at siya ay patuloy na habulin. Bagyang nababahala nga siya, buwat ng kadalasan ang mga manlalarong nasa naturang kabundukan ay nasa level 150 na at ang lumaban sa 4 na nasa ganitong antas nang sabay-sabay ay magiging pahirap para sa isang kagaya niya. Naiinis nga siya, buwat ng ang ganitong mga senaryo ay madalas na niyang maranasan, maging nung hindi pa siya naglalaro sa arena. Dati nga raw ay isa na rin siyang ranker sa ibang laro at minsan ninais na imbitahan ng isang bigating guild. Ngunit dahil sa mas ninais niyang maglaro ng mag-isa at ayaw magpasailalim at magpasakop sa mga nakakabagot na restriksyon ng isang guild ay magalang niya itong tinanggihan. Subalit ang kanyang naging tugon ay hindi nagustuhan ng mga ito at doon nagsimula ang tila ba palagi ang pangahanting sa kanya ng iba pang mga manlalaro. Maging ang kanyang isinasagawang misyon ay sinasabotahin ng iba at ang kanyang pangalan sa laro ay napost na rin sa forum na puno ng hindi magagandang pahayag. Paulit-ulit nga daw itong ginagawa nila sa kanya at ang dating laro na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay nagsimula ng maging nakakapagod at tanging sakit lamang sa kanyang ulo ang ibinibigay. Nakapwa nagresulta sa tuluyan ng hindi na muling paglalaro nito. Sa kasalukuyan nga ay makikita nating naabutan na siya nitong grupo ni Narin na mayabang pangang natanong kung ano pa kaya ang kanyang magagawa sapagkat siya ay nasa dulong bahagi na ng matarik na bangin at isang ilog ang nasa ilalim nito. Alam nga nitong si Yunwo na naroroon ang mga ito upang siya ay paslangin. Kung kahit napagpasya na niyang gamitin ang kanyang espada,
lalo na't sa kasalukuyan, ang kanyang buhay at kinabukasan ay dito sa larong arena nakasalalay. Punong-punungan ng intimidasyon ang kanyang paanyaya na sugurin siya habang iniisip na kanila na nga lamang daw aalamin kung sino sa kanila ang matitirang buhay matapos ang labang kanilang isasagawa mga master.